Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, aligad pag-usapan natin itong bagong labas na desisyon ng Supreme Court tungkol kay Larry Gadon. Ayan. So dito, lumalabas na may final IBP laban sa kanya and it has something to do with perjury. So panoorin muna natin. Napatunayang guilty o nakakasala ng Supreme Court and Bank ang ng gross misconduct for committing perjury at paggawa ng akusasyon na base sa mga sabi-sabi o hearsay ang dating abogado at ngayon Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Ang reklamo inihain ng Integrated Bar of the Philippines na unang humiling ng disbarment ni Gadon matapos ang maling paratang na inihain sa impeachment case laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Kamara de Representante. Inakusahan din ng IBP si Gadon ng paghahay ng walang basihang mga kaso laban sa ilang Supreme Court officials. Napatunayan sa investigasyon ng IBP Committee on Bar Discipline na nagsinungaling si Gadon sa pahayag nitong pineke ni Sereno ang Guys, pakinggan nyo yung sabi, paghahain ng mga kasong walang basihan. Representante. Inakusahan din ng IBP si Gadon ng paghahain ng walang basihang mga kaso laban sa ilang Supreme Court officials. Paghahain ng mga kasong walang basihan can also lead you to disbarment. Napatunayan sa investigasyon ng IBP Committee on Bar Discipline na nagsinungaling si Gadon sa pahayag nitong pineke ni Sereno ang isang ipinalabas sa Temporary Restraining Order o TRO. Sinang-ayunan din ng Supreme Court ang naging findings ng IBP sa kaso ni Gadon at napatunayan ng Korte Suprema na guilty ito sa gross misconduct na mayroong parusang disbarment. Napatunayan pa ng SC na nakagawa ng perjury si Gadon sa paggawa ng mga aligasyon sa kanyang impeachment complaint laban naman kay Sereno na hindi binase sa kanyang personal knowledge o kaalaman o authentic record sa liwas sa kanyang sinumpang guarantee verification. Sinabi pa ng korte na walang authentic document o personal na knowledge si Gadon na sumusuporta sa kanyang akusasyon na pineke ni Sereno ang TRO mula naman sa kataas-taasang hukuman. Subalit naluuna na siyang disbar ng Supreme Court, pinagmumulta na lamang si Gadon ng halagang 150,000 pesos at hindi siya eligible sa anumang judicial clemency. Alam mo ang tanong dyan is 150,000 enough sa suffering na isang taong gaya ni Attorney Sereno? Actually, favorite to na isang kaklase ko eh. Favorite niyang naging justice ito, si Sereno. Imagine niyo, graduate ng Ateneo, ng UP, tapos ang ending lang, isang Larry Gadon lang ang magpapa-impeach sa'yo. So, hindi ko alam kung may connection, but base dito kay Wikipedia, Sereno voted against several of President Duterte's proposals, such as declaring martial law po sa Mindanao, burying Ferdinand Marcos in cemetery reserved for national heroes. Hindi ko alam kung may connection ba rito kung bakit na-inspire itong si Larry Gadon na filean ng impeachment complaint si Sereno. Tapos si Kalida naman, nag-file naman ng co-warranto. Actually, hindi ako 100% sure kung kaya natanggal si Sereno is because of the impeachment or was it because of the co-warranto. Kasi sabay yun na i-file no? Or sabay nangyayari yung ng kanyang co-warranto at saka ng kanyang impeachment. Okay? Ayan, no. Both impeachment preceding co-warranto petition cites Sereno's alleged failure to properly declare herself in. Ang nakakatawa, ito bang mga nakaupo nating officials na pwedeng ma-impeach, lahat po ba yan nagbabayad o nila? 'Di ba? Dineclare ba nila lahat tungkol dineclare ba nila lahat dyan sa SALN nila? Ayan, and was also responsible for tax misdeclaration and unauthorized expenses. Sereno was questioned the co-warranto petition saying that she could only be legally removed through impeachment.
ayon sa kanya. Totoo ba? Well, oo. Ang mga Chief Justice po natatanggal po through impeachment. So parang lumalabas tuloy dito, natanggal siya sa kanyang pagiging sa kanyang quo warranto. Deciding the quo warranto petition en banc, the Supreme Court Justice voted to remove Sereno from the court on May 11, 2018 by vote of 6-8. So basically, mga kapwa rin naman pala niya justices ang nagtanggal sa kanya. Anyhow, so ngayon, punta tayo kay Attorney Claire. Pakinggan natin yung na-share dito ni Attorney Claire. Kung ano yung point of view niya sa nangyari kay Larry Gadon. On Poverty Alleviation, Larry Gadon, sa kasong attorney na gross misconduct at perjury. Yes. The Supreme Court has struck disbarred lawyer Larry Gadon again. This time, they found him guilty of gross misconduct for committing perjury and making accusations based on hearsay. This is pertaining to Integrated Bar of the Philippines, or IBP's complaint filed against him. IBP said Gadon lied under oath when he claimed that de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno falsified an SC temporary restraining order. Gadon was fined 150,000 pesos and sentenced ineligible for judicial clemency. The presidential advisor for poverty alleviation shrugged off this decision. He said he has no interest of practicing law again. Alam mo, partner, kasi lumalabas dito, di ba, nagkaso-kaso siya doon sa mga gawa kasi siya ng complaint laban dito kay para sa impeachment complaint laban kay former Justice Maria Lourdes Sereno. Pag-issue ng TRO. Di ba? Naman niya napatunayan kasi wala siya mga ebidensya. Nagmakasuhan ng perjury si Attorney Larry Gadon. Yan ay matapos niyang sabihin kahapon under oath na galing sa isang journalist ang impormasyon tungkol kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaugnay ito ng sinasabing pakikialam ni Sereno sa isang resolusyon ni Supreme Court Justice Teresita de Castro. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Sereno, sinabi ni Gadon na ang journalist ng Manila Times na si Joma Canlas ang nagsabi sa kanya tungkol sa issue sa resolusyon. Si De Castro raw ang nagkumpirma nito sa reporter, pero tinanggi naman ito ni De Castro. Si Attorney Gadon may be liable for perjury if declaration niya ito and this is under oath, and so he will have to answer for his actions. Dahil dito, iimbitahan sa susunod na pagdinig si Canlas para linawin ang issue. Nanindigan naman si Gadon na hindi mali ang kanyang mga pahayag. Yung mga allegations, hindi pwedeng matawag na perjurious yun because even if no justice will testify on those documents, nandun na yung presence ng documents that the documents are existing already. Partner. Oo. So, ayan, since ito ngayon, nagkaroon siya ng gross misconduct for lying under oath. Isa sa ground to for disbarment. Hindi na siya madidisbar disbarred na siya Hindi naman nga daw siya apektado Sabi niya, Attorney Claire, dahil sa gilid sa kanya ng Korte Suprema, dahil malaki naman daw kanyang kinikita ngayon bilang corporate executive kahit pa nang huminto siya sa pagharap sa Korte Suprema noong 2014. Pero syempre, partner, iba pa rin yung na-earn mo yung pagiging lawyer mo, di ba? Ilang taon nyo ba yan, di ba, Attorney Claire? Siguro, iba si Attorney... Iba si Secretary Larry Gadon. Sabi, it's sweeter to be called Secretary Larry Gadon than attorney. Yung disbarment case ng Supreme Court is something that I have not really paid attention to because I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. Yung pagiging lawyer, sampusang pera naman yan Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney. Alam niyo guys, ito yung mga, pag nasa loob ka pa ng law school, laging ini-evangelize ng mga professors natin na ang profession daw, it's even written in the books. Ang profession daw po ng
pagiging abogado ay bokasyon. It's not a money-making profession. 'Di ba? Though let's not state the obvious, 'di ba? Isa sa pinakamayayaman na professionals ay mga lawyers. So again, depende kung ano ang practice nila. At meron din naman po talaga na pinipili na gawin yung kanilang pinangakong gawin, no? Is to serve the people, no? Without the sabing conviction ng pera. Okay? But then, meron din naman talaga na tinatawag natin mga dekalibre. Diba? Na mga abogado, talagang kumikita ng malaki. No? May malaking perang natatanggap dyan. Pero para maliitin mo, yung title na attorney versus secretary. Ang pagiging secretary mo, we're only run, what? Coterminus lang naman yun eh. By the time na tapos na yung pamumuno o yung administrasyon ng presidente nag-appoint sa'yo dyan, definitely, pag bumaba yung kasama ka nun. And that ends your story. Not unlike with your title as the attorney, hanggang mas 6 feet under ka, nakalagay pa rin yan sa lapida mo. Pero yung pag malaki mo na ganyan, I don't think so. Ayaw mo lang ipakita na na-hurt ka, Larry Gadon. Pero alam naman natin kung ano yung hirap sa loob ng law school. 'Di ba? So, hindi ako nalulungkot dyan. In fact, masaya ako dahil kasi this is my opportunity to give back to our kababayans the enjoyment that I have in my fortunate, simple life. Talaga ba? Larry Gadon. Pero tandaan mo, ilang taon din na niyan pinakinabangan yung attorney. Oo, iba yun eh, attorney, di ba? Kahit hindi siya nagpa-practice, attorney pa rin tinatawag sa kanya nun. Di ba? Oo. He was fine. Magkano? 150,000? Di ba? At saka hindi na siya eligible for judicial clemency. Mukhang hindi na siya patatawarin. You know what, partner? Kasi ganito yan eh. Pag na-disbar ka, syempre may mga pagkakataon, yun naman same bread and butter ng ibang mga lawyers, di ba? Oo. Darating yung time, di ba, minsan disbarred ka. Pwede ka pa kasi after so many years, tapos nakita naman ng Supreme Court na you've changed. Na parang nag-promise ka na you will not do it. Basta nakita nila, partner. Ibabalik nila sa'yo. Basta dapat may reformation. Oo, may nakita. No? May nakita. Pero hindi agad ibibigay yun. Siyempre, titignan mo na kung paano ka nag-reform. Dito, lumalabas, partner, hindi na siya eligible for judicial clemency. Ibig sabihin, attorney. Mukhang hindi na siya pagbibigyan kasi bakit? Imagine mo, nagsalita dito, not eligible for judicial clemency, ha? For life. Nako. Na hindi na siya mabibigyan talaga ng chance na maibalik yung ATTY. Period. Bakit? Kasi partner, mukha siyang walang walang remorse feelings. Ano ba tawag dyan, attorney? Parang feeling, minsan yung kabig ng dibdib, diba, iba sa sinasabi. Iba siguro kasi si Attorney Gadon. Iba kasi siguro Attorney Gadon kasi siguro mayaman naman siya. 'Di ba? Kaya siguro nagmamalaki siya na hindi niya kailangan maging attorney. But attorney is a lawyer yes, attorney is attorney. Iba yun eh. Diba? Oo. So yun. Ay siyempre, ano ba sasabihin niya? Hindi ko kailangan yan. Ganun na lang. Kasi parang walang hard feelings. Diba, attorney, pwede rin naman lumabas na defense lang niya yun. Pero may may glimpse of pagkaampalaya. Walang na-hurt. Diba? Ganun ang papalabasin niya. Total secretary naman siya. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct, for lying under oath. Maano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno, perjury. So, paano kang pagtitiwalaan? Paano nga yun? Yung yes, conflict. Eto tanong dyan, Attorney Claire. Wala kasing binigay na accessory penalty no?
Sana kung meron. Nag-comment ako dito kay Attorney Claire eh. Sana meron. Meron siyang accessory penalty. Disqualification, no? Permanent disqualification to hold office, to hold public office. 'Di ba? Ang tanong, ang perjury ba is nagko-consist ba siya ng moral turpitude? 'Di ba? At saka yung position ba ni Larry Gadon ngayon as anti-poverty czar, meron ba yung ng CA? Na na ba siya ng CA? Diba? So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? Naisip ko pala yung attorney ngayon. Diba? Akala mo? Ako, kung kay PBBM, dapat tanggalin niya si Gadon. Makakasira ito sa administrasyon. Yung mga kapalpakan ni Larry Gadon, dumadami na eh. Knowing that, yung mga previous na secretary niya, na di umano tinanggal niya, for whatever reason, tinanggal niya o umalis, ito si Larry Gadon, meron siyang mas malaking rason kung bakit niya kailangan tanggalin. Okay na, sige, wala ko. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng Diba? Kalihim ka sa anti-poverty czar ka eh. Oo. Paano nga? May tanong dito si Hylos. Marami po bang abogadong nadidisbar? Marami-rami naman. Imagine niyo konti lang abogado pero marami-rami din ang nadidisbar. Yun, magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo. Tapos abogado ka pa. Yun nga. I mean, you should know better. Diba, Attorney Claire? Pala, no? Pag ganyan, halimbawa, pag na-involve is mga abogado, you should know better kasi pinag-aaralan niyo yan eh. And you know exactly what will gonna happen eh, diba? Diba? Kung ito ay hindi papansinin ni Pangulo. Diba? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling. Oo. Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol to sa mga Supreme Court justices, nag-file ka eh. Wala ka palang dokumento. Oo. Paano pa ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? At naglilingkod ka, no? Sa gobyerno. Asset ka pa ba? Diba? Asset ka pa ba ni PBBM? May credibility. At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary na ganito ang nasinungaling? Oo, naging desisyon, no? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Diba? Kasi, diba, Supreme Court to, partner. Kataas-taasang. Hindi na ito mababago. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya, yung napatunayang pagsisinungaling niya. Parang sobra na kasi, 'di ba? Una may disbarment na siya sa pagmumura at pananakot. Pananakot ba? Hindi ko alam. Yung ginawa niya sa isang journalist, nakalimutan ko na rin pangalan. Hindi na natin nakikita masyadong maingay sa Twitter. Pero yun yung unang nagpa-disbar sa kanya. Pangalawa, ito nga. Kasi ito, paano ko pabibigyan ng judicial clemency kung supposedly for disbarment to. Pero dahil disbar ka na nga, di talaga namang makukuha mo yung jackpot na hinihingi mo. Again, I'm very sure, Larry Gadon will be saying the same thing na hindi siya affected and he's fine because of this, because of that. And he is old. He is old. So I really don't think he would even bother or care. Tapos nandiyan ka pa sa government. Nako. Attorney. Diba? PBBM, isip-isip muna. Saka siya nagsabi ng, ito pa. Pagsisinungaling daw to Siya nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Filipino. Ito na yung natin. Pakinggan niyo yung sinabi rito ni Larry Gadon. Dito ako mapapaputang ina ng salita eh. Yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin... ang tanong dyan, yan tao ba na pumupunta sa mall? Wala bang karapatan na pumunta ng mall kahit halos walang makain? Most of the time, the reason why people go and visit the mall is because meron libreng aircon. Hindi po lahat dyan kumakain at hindi po lahat dyan namimili.
yung iba dyan, pumupunta lang dyan only because of the fact na they can get free aircon, lalo-lalo na sa mainit na panahon. That's one, Bigay, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse. Ano ba mas marami? Ang commuter o yung dami ng kalsada? Kasi pwede ako maniwala kay Larry Gadon dito kung yung mga kotse na yan na nakabalandra sa kalsada hindi utang. Gaano ba karami ang bumibili ng sasakyan na cash? Gaano rin ba ang bumibili ng hulugan lang? 'Di ba? Gaya nga na sinabi ko, yesterday I went out with a friend, no? Pupunta kami sa wake ng parent ng isang friend namin. And napagkwentuhan namin because she's working in a contact center, no? Kaya ko sa kanya, roughly magkano na sahod ngayon ng mga taga-call center? And she told me the same value na kinita ko nung una akong naging empleyado ng call center. And we're talking about 15 years ago. After 15 years, yun pa rin po ang value ng pinapasweldo na meron pang mas mababa ron. Can you just imagine that? If say for example, take home net profit, hindi net profit. Net income mo is 15,000. You have one kid. Kahit one kid lang tapos kahit dalawa kayo mag-asawa, 30,000. Do you really think that is substantial? Like nabibili mo lahat ng gusto mo o nabibili mo lang lahat ng kailangan mo? Because you need to make it sure that your salary will fit in. Diba? There was even a study that for one family of 3 yata or 4, para maging masaya ang kanilang disposition sa life, at least they should be making 100K a month. Nakikita nyo ba yung laki ng disparity? Ng 15 to 100,000? Paka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse. Palibasa ito si Larry Gadon, hindi natin alam kung magkano ang sinasahod nito, but roughly somewhere siguro 200,000+ for him to say this. And sino nagpapasahod dito sa hayop na to? Pilipino. Pilipino na tinatawag niya na ang kahirapan daw natin isang haka-haka lang. Abogado to, no? Or rather, even if hindi na siya abogado per se, alam mo yung tinatawag, sa legal research kasi guys, very, very sabihin na lang natin, very thorough ang paggagawa ng mga legal research. Di ba siya nagpagawa ng study kung gaano kataas ang mga taong hirap sa buhay versus ang mga tao who can afford to buy cars in cash? Magandang ekonomiya. Yung mga Pakinggan natin ng isang ekonomista sa katawan ni Shelo Magno. Ng Pangulo at bilang sabi nitong si Larry Gadon, haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Gusto ko lang pong i-remind tayong lahat na si Larry Gadon ang anti-poverty czar ng Pangulo at bilang advisor po niya, cabinet level po yan, pinapasweldo natin yan ng tax payment natin. Imagine mo 278,000 ang sineseldo ng isang tao nagsasabi na ang kahirapan daw ng tao ay, what do you call that? Haka-haka lang. At medyo malaking disappointment po ito kung mismo ang anti-poverty advisor ng Pangulo ang nagsasabing imagination lang natin ang kahirapan sa Pilipinas. At ang sukatan niya bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Dapat po ata kung magtatalaga tayo ng anti-poverty czar ay yung taong nakakaunawa ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Alam natin na may problema tayo sa access sa quality education, hindi man lang natin matugunan. Maraming tao ang hindi man lang matugunan ang basic na pangangailangan sa araw-araw. May problema tayo sa access sa healthcare. At ang ibig sabihin po niyan, hindi lamang po kung may nakakabili ng sasakyan at maraming tao sa mall na pwedeng ang dahilan ay dahil sa sobrang init ngayon, nagpupunta na ang mga tao sa mall, ay wala nang kahirapan sa Pilipinas. Hindi lamang kahirapan actually ang issue, kung hindi issue ng inequality. Kung hindi man natin nakikita yung mga mahihirap, the fact na maraming mayaman sa Pilipinas, maraming naghihirap, responsibilidad din po ng gobyerno natin i-address ang usapin ng inequality sa ating bansa.
Kaya kung ganyan po ang pananaw ng anti-poverty advisor ng ating Pangulo, tingin ko dapat po mag-resign siya bilang advisor dahil hindi niya nauunawaan ang iba't ibang mukha ng kahirapan. At kung i-deny natin ang existence ng poverty sa Pilipinas, napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad para tugunan ang mga issue na to. Balikan natin si Attorney Claire. I don't know guys, no, if you will agree with Shell Magno, Prof. Shell Magno. Pero yes. I agree with her in all points na kanyang ni-raise, especially yung last part na mag-resign dapat si Larry Gadon if that is his way of thinking. Paniniwalaan ba natin yun? O pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. O yung haka-haka mong opinion. Pagsisinungaling ba yan? Saan ang scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino, haka-haka lang? Iyan ngayon. Mabigat, attorney. Tama. Buti na mo yan at natumbok mo yan, di ba? Yan ang ngayon din hindi may isip Paano kaya? Sa mga kababayan natin, mag-iisip ngayon. Hindi ba? Lalo ng Pangulo, dapat. Oo, kasi malaking balita to, partner. Diba? Naku, abangan natin yan sa mga susunod. Okay, basahin natin ang kanilang mga reaksyon. Good evening, Attorney Claire. Ayan, Miss Jenny Del Gabas. Dodge the dump lies. Problema na lang PBBM disregards SC like ICC jurisdiction. Sabi niya, Sonia Trixie Badis Barden o suspended? Suspended lang. Okay, si Univert. Ayan. Okay. Good evening po sa lahat. Sabi ni Paul TV, Marcus Lois, mahal ka namin. Okay, God bless Philippines. Okay. The Captain 71, di ba mahal ni Gadon ang mahirap kaya gusto niya maraming mahirap? Ganon? Oo, maraming mahirap. Kawan, logic ha? Ayun. Kadama sa Jordan, ang tanong, tanggalin kaya siya? Yun lang. Yun nun, diba? Siyempre, mag-isip. Kaibigan sila Si Rainer Junji, mangawang? Okay lang ngayon, may banat by si PBBM si Duterte lang mura. Okay. Uy, batiin ko lang si Talatak ha. Talatak, hello po. Tagal natin hindi naramdaman to si Talatak. Ayan, okay. The existence of Gadon is an insult not only, mabilis kasi. Not only to the noble profession, but to the human race. And why is he in the government? OMG Marcos. From Talatak yan. Si Talatak po yun. Okay. Toys Miguel Bonifacio, malabas po yan sa media sana pati sa, malaman din ng madla sa dyaryo. Okay. Oo nga, saan ba lumabas to? Ay, hindi, nabalita naman kanina sa news. RMN Network News po. Nasa Diza XL News. Paki-like and share nyo po. Nandun po yung ating mga balitang yan. Okay, attorney. Okay, so paano? Okay, 9 o'clock na. Oo, at bukas kasama natin si Rajuman. Ako po si Rajuman, Jenny Pahilanga. Thank you po, Attorney Claire. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Ako nag-agree naman. Definitely nag-agree ako kay Attorney Claire dyan sa sinabi niya. Sa totoo lang, dapat mag-isip-isip si PBBM tungkol dyan. Diba? And kung ano kasing mga, I don't know the best term to use. It's mga pinagagawa ni Larry Gadon lately. Dapat kung ako kay PBBM, I highly recommend na matanggal siya. Natanggalin na siya. 'Di ba? Yung mga sunod-sunod na mga pinagsasabi, hindi lang dahil dito sa naging decision ng Supreme Court, but dahil na rin dun sa mga previously sinasabi ni Larry Gadon. 'Di ba? Especially yung tungkol sa kahirapan ng tao, haka-haka lang. For the first time, may narinig tayong tao na ganyan yung thinking. At the end of the day, hindi siya mag-i-equate sa mga ginagawa ni PBBM na pamimigay ng mga ayuda. Kung walang kahirapan, kung totoo ngang hindi hirap ang mga tao, bakit namimigay ng bilyong-bilyong ayuda ang gobyerno? Bakit bilyon-bilyon ang halaga ng ayuda ng administrasyon ni PBBM? Diba? Yung bago lang nilang programang AKAP ngayon, sa DSWD, nagkakahalaga yan ng 26-something billion, 21 or 26 billion, na naging parte pa nga ng isang usapin during a Senate inquiry ng PI. So ngayon, kung babanggayin mo yung statement ng gobyerno or sa administrasyon ni PBBM at saka dito sa sinasabi ni Larry Gadon, even if he's under ni PBBM,
Haka-haka lang daw ang kahirapan, tapos namimigay ng bilyon. Bakit? Kung totoo nga yung sinasabi ni Gadon, okay, let's pretend na totoo kahit alam na naman natin na hindi. Kung totoo nga, bakit ka namimigay ng ayuda? Para saan? 'Di ba? Para saan? Yung pamimigay mo ng ayuda kung walang hirap na Pilipino. Kung walang hirap na Pilipino, wala tayong squatters area. Number 1 indicator siguro dapat natin yan. Kung walang hirap na Pilipino, walang nagsisigaw sa kalsada at nagrarally patungkol sa jeepney modernization. Diba? At kung walang kahirapan, dapat wala po tayong mga punong-puno na mga public hospitals. Ang dami po nating government-owned hospitals or managed hospitals under ng DOH. Never pong na-empty yan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, punong-puno po yan ng kababayan nating mga walang kakayanan na pumunta sa mga pribadong hospital. At kung walang mahirap na Pilipino, wala di sana tayong public school. Hindi natin kailangan ng public school. Dahil, bakit? Everybody can afford to attend private school. Imagine ninyo, no, yung naging basehan ni Larry Gadon. Dahil lang nagpupunta sa mall, bumibili ng mga bagong sasakyan, kaya hindi totoo o haka-haka lang kahirapan ng mga Pilipino. Ito yung mga klase ng mindset o tao dinalagay ni PBBM. Ang nakakatawa pa, nilagay pa siya sa anti-poverty. Ginawa pa siyang anti-poverty czar. Knowing that, sige nga, ano na ang nagawa mo sa kapwa mo Pilipino na elevate mo ang kanilang kabuhayan, na mayaalis mo sila sa poverty. Malamang sa malamang, namimigay ka lang ng mga tinapay, ng mga ayuda, and all the shibang. Diba? That's how pathetic he is. Sasabihin niya lang na haka-haka para lang i-project niya na maayos daw ang ekonomiya natin. Talaga ba, Larry Gadon? Most probably, you're not the best person to say that we're doing well sa ating economy. And yet, just for you na ipagyabang na may maganda ekonomiya, ang pinakamaganda mong sasabihin, haka-haka lang yun. Actually, kahit wala yata yung desisyon ng Supreme Court, no? Na siya ay isang sinungaling. Diyan pa lang sa sinabi niya na haka-haka lang daw kahirapan, isa ng malaking kasinungalingan. Anyway guys, kayo ba nag-agree kayo sa amin ni Attorney Claire na dapat gumawa ng aksyon si PBBM dyan kay Larry Gadon? Otherwise, kung ano pa yung mga susunod niyang gagawin, madadrag lang si PBBM sa kanya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito sa topic natin today. See you in the next video.